Hello everyone! So for this video, we're going to discuss our third lesson in analytic geometry. So this is about area of polygons by coordinates. So for this lesson, at the end of our discussion, students must be able to solve area of polygons by coordinates. Okay, so magsimula tayo sa pagkuha ng area ng triangle by coordinates. So yung theorem sa pag-solve nito, let the vertices of a triangle be located on the points P1, P2, and P3, and then the area of triangle P1, P2, P3 is given by area is equal to this sign is absolute value, no? So absolute value yan ng 1/2 and then quantity x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 minus x1 y3. But of course, hindi ko i-advise na i-memorize mo tong formula na to. No, kasi medyo mahirap yan kabisaduhin that way. So instead of memorizing it, no, meron tayong technique na ginagawa dito, which is yung tinatawag nating shoelace method. So paano natin ginagawa yung shoelace method? So the first thing that you have to do here, kailangan mong i-arrange, no, yung coordinates ng points natin, no? So I'll show you how. Okay. So ang gawin natin, let's say para dun sa coordinates ng point 1, isulat mo siya this way. Okay? So, this will be the coordinates nung point 1. And then, yung P2, yung coordinates niya, isulat mo na next. So, x2, y2. And then, yung coordinates nung P3 natin, isulat mo rin siya. Isunod mo siya dito. Okay. And then, the next thing that you have to do, class yung yung first column na to, na sinulat mo, kailangan mo siyang i-rewrite dito sa dulo. Okay? That's the rule. Okay? So, i-rewrite mo yung x1, y1. Okay, dito sa dulo. Okay, ano na yung next mong gagawin? Ang next mo ngayon na gagawin is kunin mo yung product. Okay? Kunin mo yung product nito. And then kunin mo yung product nito. And then kunin mo yung product nito. And then lahat ng yan ay plus. Okay? So that's what you're going to do first, no? Ngayon, sige, kung isusulat ko na siya, no, para masundan natin right away. So sa pagkuha ng area, katulad din siya nito, no, na siya naka-absolute value, and then may 1/2, and then ang gawin mo ngayon, okay, again, yung product ng x1, y2, sulat mo siya ngayon dito. So that will be x1, y2. Okay, plus, yung kasunod na product naman, yung x2, y3. So that will be x2, y3. Okay? Plus, ano naman yung kasunod? x3, y1. So, sulat natin, x3, y1. Ayan, para yan dun sa unang part. Ngayon, yung second part neto, okay, ang gagawin mo naman, kukunin mo naman yung product neto, neto, at neto. And take note, yung mga product ngayon na yan ay mga minus. So, naka-minus yung mga yan, ano? Sige, so kung itutuloy natin siya dito, yung minus sign, ifa-factor out ko na lang siya. Okay? So, ang mangyayari na product ngayon is ito, yung y1, x2, or pwede ko rin yan isulat na x2, y1. Okay, isulat natin, x2, y1. And then, ang isusulat ko na dito ay plus. Okay? Since finactor out ko naman na itong minus sign. Okay? So, yung next product naman is ito, x3, y2. So, x3, y2 plus yung huli is ito, yung x1, y3. Okay, so that will be x1, y3. Okay, and then ikulong natin and then yung sign for absolute value. And kung ito, mapapansin mo, this is actually the same lang dito. Tingnan mo, i-check mo, yung x1, y2, ito din yun, di ba? And then yung minus x2, y1, di ba ito din yun? Tama? And then x2, y3, di ba? Ito din yon. And then yung minus x3, y2, minus x3, y2. Yan din yon. And then itong x3, y1, ito din yon. And then itong negative x1, y3, di ba? Ito din yon. Negative x1, y3. Okay, so equivalent lang siya basically. Pero ito, hindi siya mahirap kumbaga tandaan, no? Unlike kung kakabisaduhin mo ito. So I suggest ito yung technique na gagawin natin kapag tayo ay nagso-solve ng area ng triangle by coordinates. And take note din pala class, pwede actually class na
magkabali-baligtad yung arrangement ng coordinates ng points. Pwedeng ang unahin mo x2, y2, and then x1, y1, x3, y3. Pero, ang ano pa din, ang rule pa din, kung ano yung una mong sinulat na coordinates, yun din yung i-rewrite mo sa dulo. So, kung ang una mong sinulat na coordinates ay x2, y2, dapat dun sa dulo, yun yung i-rewrite mo, x2, y2 din. Okay? So, as you can see, kaya siya tinawag na shoelace method is para kang nagtatali ng shoelace talaga. No, dito sa method na ito. Alright. Now, paano naman kung ang kinukuhanan natin ng area is hindi na lang siya triangle? Let's say, ano na siya, quadrilateral. No, so, ibig sabihin, ano na yon, apat na yung vertices nun. Okay? Or kung 5, pentagon. Kung 6, hexagon, and so on. So, paano yung pagkuha ng area ng mga polygons na meron ng 4 or more na vertices? Okay? So, sa pag-a-apply ng shoelace method dito, okay, ang medyo kaibahan lang sa step dito, class, kailangan, class, i-plot mo muna yung vertices. Unlike kay triangle. No, kay triangle kasi pwede mo nang irekta na i-arrange yung coordinates ng tatlong points natin at pwede rin yan na in any order. Pero dito, merong rule, class, na kailangan, class, merong maging pattern yung pag-arrange mo nung coordinates nung mga points. Oo, so para malaman natin kung paano yung magiging arrangement, no, kailangan i-plot mo muna yung vertices. So let's say for example, merong mga given halimbawa na points. Halimbawa, point A, B, C, tsaka D. No? So, ang kailangan mong gawin ngayon, kailangan mong i-plot yan. So, kapag halimbawa, pinlot mo yan, halimbawa, may mga given coordinates yan, no? Definitely. So, let's say, yan nung pinlot mo, nandito yung point A, and then nung pinlot mo, nandito, let's say, si point C, and then nandito si point B, and then nandito si point D. Okay? So, as you can see dito, kapag kinonekta mo yung mga points, okay, merong mabubuo dito na quadrilateral. Kasi nga, apat na yung points. No? So, apat na yung vertices. So, yan ay quadrilateral na, no? Ngayon, kapag in-apply mo si shoelace method, paano yung dapat maging arrangement nung coordinates nung bawat point na yan? In any order ba siya? No, katulad kay triangle, hindi. So, kailangan meron itong pattern. So, paano yung dapat maging pattern? Ang pwedeng maging pattern dito, you can start with A. But actually, you can start with any point. Pero dapat ang maging pattern niya, kung halimbawa mag-start ka dito kay A, dapat ang maging pattern ay either from point A to C to B to D. Okay, so ibig sabihin yan, yung pattern na yon, anong ikot yon? Counterclockwise. No, pwedeng ganun. So, pwedeng ang maging pattern is, ang simula is A, and then ang kasunod ay C, and then ang next ay B, and then ang next ay D. Pwede rin naman na clockwise. So, kung clockwise naman yan at nag-start ka kay A, so yan ay A, and then D, B, C. So, yun yung pagkakasunod-sunod niya. A, D, B, C. Okay, so ganun dapat. Pero again, pwedeng in any order yan. Pwede rin naman na mag-start ka kay C, and then ang kasunod halimbawa ay A, D, B. Pwede rin C, B, D, A. Pwede rin mag-start kay B or kahit na kaninong point. Pero dapat, meron siyang pattern na pa-clockwise or counterclockwise yung magiging pagkakasunod-sunod niya. Okay, hindi mo pwedeng i-arrange ngayon yung points ng A, B, C, D. Bakit? Kasi class, hindi naman mabubuo yung quadrilateral kung ang pattern mo A, and then papunta kay B, papunta kay C, and then papunta kay D. Hindi mabubuo dyan yung quadrilateral. So, hindi pwedeng ganito yung pagkaka-arrange mo nung coordinates nung points natin, tapos mag-shoelace method ka. No, hindi pwede. No? So, dapat maayos yung pagkakasunod-sunod niya. That's why, kailangan mo muna siyang i-plot dito. Okay? And then, kapag nai-arrange mo na siya ng, yun nga, either pa-clockwise or counterclockwise, no, yung mga coordinates natin, na isulat mo na siya. No, ganun pa rin, class, yung rule. Kailangan mong i-rewrite sa dulo yung first coordinate na sinulat mo. Okay? And then, from there, pwede mo nang applyan nung shoelace method na yung mga
pag ganito, ano ba yun? Downward to the right, okay, na mga product, yun ay mga plus. And then yung upward to the right naman na mga product, yun naman ay minus. No, so ano pa rin siya, yung area dito, ganun pa din class na meron pa rin siyang yung absolute value ng 1/2, and then yun na, yung mga products na nakailangan. Okay? Sige. So, to best illustrate yung gagawin natin dito, mag-solve tayo ng mga examples. Okay? So, these are the examples that we're going to solve. Okay? So, we are asked here na, sabi dito, suppose the following points are vertices of a polygon taken in counterclockwise direction. Find the area of the polygon. So, merong binanggit dito, no, na yung mga vertices daw natin, it should be taken in counterclockwise direction. Pero actually, kahit clockwise direction, same lang din yung kakalabasan na sagot. Okay? Sige. So, let's start with the first example. So, itong first example natin, this is just actually a triangle lang. No? So, kung triangle lang siya, kasi nga tatlo lang yung points na to, no? Tatlo lang magiging vertices. Okay? So, kapag triangle siya, hindi mo na siya kailangang i-plot. No? Pwede mo na siyang i-arrange right away. No? At class, kapag siya ay triangle, actually in any order yan eh. No, explain ko rin, no, bakit nga ba in any order yan? Kasi class, kung halimbawa, pinlot mo yung mga points. Halimbawa lang ha, point A, B, at saka C. Tingnan mo ha, kapag inarrange mo to ng A, B, C, walang problema kasi mabubuo pa rin yung triangle. Pag inarrange mo yan ng B, C, A, mabubuo pa rin yung triangle. Pag inarrange mo yan ng A, C, B, mabubuo pa rin yung triangle. So, nagigets mo. So, kahit paano yung arrangement niya, no, masusunod pa rin yung clockwise or counterclockwise na pattern. Tama. So, kaya no need na, no, na kumbaga i-plot siya. So, kahit paano yung arrangement nito. So, ang ano na lang din, arrangement, edi yung sunod-sunod na lang din. So, isulat natin yung coordinates ni point A this way. So, yan ay 2, 3. And then, yung kasunod naman, negative 3. And then, negative 2. And then, 0, negative 1. And then, again, ang rule, yung unang column, which is yung 2, 3, kailangan natin siyang i-rewrite dito sa dulo. Alright, so yan ay 2, 3. And then next na gawin natin ngayon, sige, sulat na natin yung solution. So yung area natin ay equal sa absolute value ng 1/2. Okay, ang unahin natin dito is yung mga product na paganito. So yung product na paganto, paganto, paganto. So lahat yan ay plus. Okay? Sige, so sulat natin siya. So unahin natin yung 2 times negative 2. Okay? And then next, yung negative 3 times negative 1. Okay? Plus, next, yung 0 times 3. Okay? Sige. Yan yung para sa product na pa downward to the right. Next naman na product. Yung mga next na product natin ngayon, yan ngayon ay mga minus. Okay? So, yan yung mga paganito. So, itong product na to, itong product na to, mga minus yan, to ren. Okay, gawin natin ngayon. Ngayon, yung minus sign, finactor out natin, ha? Sige, so, ang una nating product is yung 3 times negative 3. Okay? Plus, so plus na to ha, since finactor out naman natin tong negative sign or minus sign. Okay? So, ang next naman ay plus, okay, negative 2 times 0 plus negative 1 times 2. Okay? Sige. So, from here, i-simplify natin to. So, this will be 1/2. And then, this one, 2 times negative 2 is negative 4. And then, ituloy-tuloy lang natin. And then, negative 3 times negative 1, that is positive 3. So, this will be plus 3. And then, 0 times 3, di ba 0 lang din naman yan? Alright, so plus 0. Okay, minus. Ito naman. 3 times negative 3, that is negative 9. Okay, siguro i-ano lang din muna natin. I-factor out lang din muna natin minus sign. And then negative 2 times 0, yan ay 0. Sige, so let's just say plus 0. Okay, and then negative 1 times 2, and then negative 2. So this will be negative 2. Okay, so again, simplifying this further, okay, so this will become, ito, negative 4 plus 3, that is actually negative
1. And then ito, sige, minus, ito muna, perform muna natin itong nasa loob. Negative 9, minus 2 na lang ito, yan ay negative 11. Okay? Sige, again, simplifying this further, so this will be absolute value of 1/2, and then this will become negative 1, and then negative times negative is positive already. So that will be positive 11. Okay, so simplifying this further, so this is 1/2, and then negative 1 plus 11, that is 10. Okay, now, what is 1/2 of 10? That is actually 5. Okay, so the area now, it's just the absolute value of 5, so that will be 5. And then, class, kapag ang kinukuha natin ay area, okay, kailangan mo siya lagyan ng square units, no, as its unit. Okay, sige, so ito ngayon yung hinahanap natin na area nung triangle formed, no, by this given vertices. Alright, sige. So, this is already the answer for this. Okay. Now, how about this example? Okay, so for this example, there are already 4 given coordinates. No? So, ibig sabihin, 4 yung magiging vertices natin dito at quadrilateral yung mabubuo dito. Okay, so in this case, again, class, kapag siya, 4 vertices and above, kailangan mo munang i-plot ito. Sige, so i-plot natin siya roughly, kahit hindi eksaktong-eksakto, para lang malaman natin kung paano yung dapat maging arrangement, okay, nung coordinates natin. So, yung ating, point A, siya ay 2, 2. So, yan ay located sa quadrant 1 kapag pinlat mo. And then, yung point, point B, yan ay positive 3, negative 6. So, ang positive 3 ay nandito, and then negative 6, nasa baba. So, siya ay nasa quadrant 4. No, ano na to hindi ko siya pinaplat ng sobrang ayos talaga na lang, rough na pagpa-plot. Okay, yung point C, siya ay nasa negative 1, tapos negative 4. So, nandito siya sa quadrant 3. And then lastly, yung negative 2, positive 1, siya ay nasa negative 2, positive 1. So, nandito yung negative 2, positive. So, yung point D natin ay nandito sa quadrant 2. So, actually, class, dito, pwede naman natin siya, pwede natin siyang i-arrange ng A, B, C, D lang talaga. Kasi, yun nga, mabubuo naman siya, as you can see, A, B, C, D. No? So, kumbaga, yung ikot na yun ay clockwise. No? So, pwede natin siyang i-arrange na ng as is na lang. Ngayon, di ba sa instruction, dapat, counterclockwise yung direction. Class, pwede naman na na clockwise yung gawin mo kasi same lang din naman yung kakalabasan na sagot. You can try din na i-counterclockwise to, pero either way, counterclockwise man or clockwise, same lang din yung kakalabasan. So, ito, yung pattern na ginawa natin, ito ay clockwise. No? So, ikaw yung mag-try, na pa-counterclockwise, and dapat same lang din yung kakalabasan sa magiging sagot natin. Alright, so gawin na natin yung shoelace method. So, i-arrange natin ito ng na lang din, A, B, C, D. Alright, sige. So, arranging it that way, so that will just be 2, 2. And then, ang next ay 3, negative 6. And then, ang next ay negative 1, negative 4. Ang next ay negative 2, positive 1. And then again, ano yung rule? Dapat itong first column na sinulat natin, kailangan i-write mo yan sa dulo. Okay, so 2, 2. Okay, sulat natin yung solution natin. So yung area natin ngayon, ganun pa din, equal yan sa absolute value ng 1/2. And then ang gawin natin ngayon is yung mga product na pa-downward to the right. Okay, so plus yung mga ganito, So, plus, ito din, plus, ito din, plus, ito din, plus. Okay, sulat natin ngayon yung mga products. Alright, starting with 2, okay, times negative 6. And then, plus 3 times negative 4. And then, next, plus negative 1 times 1. Plus, lastly, negative 2 times 2. Okay? Yan yung mga para sa mga plus. Okay, minus naman. Minus. Dito ko na lang ituloy sa... Kasya ba dito? Sige.
Pagkasyahin natin, minus. Okay, yung mga minus naman. So, yung mga minus naman is yung mga product na pa-upward to the right. Okay, so minus yan. Ito din, minus. Ito din, minus. Ito din, minus. Okay, so sulat natin. Okay, starting with positive 2. Okay, times 3 yan, ano? Okay, next. Plus, so ito ha, finactor out natin yung minus sign. So, pwedeng plus na yung ilagay natin dito. So, plus negative 6 times negative 1. Okay? Plus, ano yung kasunod? Okay, tuloy natin dito. Negative 4 times negative 2. And then, plus positive 1. Okay? Times positive 2. Okay? Sige. So, from here, simplify natin ito. So, this will be 1/2. Okay, starting with 2 times negative 6, that is negative 12. Okay, so ituloy-tuloy ko na ha. So, 3 times negative 4 naman, negative 12 also. Okay, and then negative 1 times positive 1, that is negative 1. Okay, and then negative 2 times positive 2, that is negative 4. Okay, para naman dun sa mga naka-minus sign, okay, factor out pa rin natin yung minus sign. So, 2 times 3, that is 6. Okay, and then negative 6 times negative 1, positive 6. Okay, next, negative 4 times negative 2, that is positive 8. Okay, and then positive 1 times positive 2, that is positive 2. Okay, so let's simplify this further. So, absolute value of 1/2. Okay, so negative 12 times, negative 12 minus 12, that is negative 24, minus 1, negative 25, minus 4, negative 29. Okay, minus. So, this is 6 plus 6, 12 plus 8, 20 plus 2, that is 22. Tama ba yan? 22? Okay. So, again, simplifying this further. So, this will be 1/2. Okay, so this will become negative 29 minus 22. Okay. So, what is negative 29 minus 22? That is negative 29 minus 22, negative 51. So, that is negative 51. Alright, so from here, the answer now will be 1/2 of negative 51 is negative 51 over 2, or pwede rin na 25.5. Pwede rin 25.5. Pero take note, ito ay naka-absolute value. Okay, so kapag naka-absolute value, ibig sabihin kahit negative yung sagot, it will be taken as positive. So ang sagot natin ay 51 over 2, or pwede ring 25.5. Okay? Ang unit, again, kapag area ang kinukuha ay square units. Okay? So, this is already the answer for this problem. So, again, itry mo ito na yung pattern ay pa-counterclockwise. And dapat ito din yung lalabas. You can also try na pwede mong ang maging pattern mo, mag-start ka kay D, and then D, C, B, A, or D, A, B, C. Pwede mo ring itry. And again, dapat same lang din yung kakalabasan. Okay? Sige. So, this is already the answer for number 2. And then lastly, for number 3, so 5 yung given na points dito. So, ang i-expect natin dito na magiging polygon na ma-form ay isang pentagon. Okay? So, again, class, kailangan muna nating i-plot yung mga points na yan para malaman natin kung paano yung magiging pattern nung arrangement nung coordinates natin. Okay? So, i-plot natin siya. Okay, rough plotting. Okay, so starting with A, ang A natin ay 2, 4. So, nandito siya kay quadrant 1. Okay, ang next naman, negative 2, negative 4. Negative 2, negative 4. So, nandito siya kay quadrant 3. And then, yung C naman, 0, 4. So, 0, 4, ibig sabihin, nasa y-axis.
Tama, ano? 0 yung x-coordinate, so nasa y-axis siya. So, ito yung point C. And then, 3, positive 3, negative 3. So, yung D, nasan yung D? Positive 3, negative 3. So, nandito yung D sa may quadrant 4. And then, yung E naman, negative 2, negative 2. Negative 2, negative 1. Nasa quadrant 3 din siya actually. Okay, so ayusin dapat natin dito yung ano, yung plotting natin. Ano? So yung point B natin, nandito siya kay negative 2, negative 4. Yung point B. Yung point E naman, nandito siya kay negative 2, tapos negative 1. So nandito yung point D. Okay, ngayon, as you can see, hindi pwede na ang pagkakasunod-sunod dito ay A, B, C, sorry, E pala to. Sorry, E, this is E. Okay? So again, hindi pwede na ang pagkakasunod-sunod dito ay A, B, C, D, E. Kasi hindi mabubuo yung ano, yung pentagon. So kung magi-start ka kay A, pwede nga maging pattern natin dito ay A, C, ano na lang, no, counterclockwise, A, C, E, B, and then D. No, pwedeng ganon. Pwede rin naman na A, B, B, E, C. Pero ang gawin na lang natin, again, ang pattern natin ay A. Okay, sulat natin C. Anong next? E. And then B. And then D. So, ganyan mo ngayon isulat yung mga coordinates natin. So, unahin natin yung para kay A, yan ay 2 and then 4. And then yung sa C natin, yan ay 0 and then 4. And then yung E natin, yan ay negative 2, negative 1. Yung B natin ay negative 2, negative 4. Ang B natin ay 3, tapos negative 3. Tapos again, ang rule, kailangan yung unang column na sinulat mo, kailangan i-rewrite mo siya dito sa dulo. So yan ay 2, 4. Okay? Sige, so writing our solution for the area, it will just be absolute value ng 1/2. Okay, simulan na natin yung mga products natin. Okay, starting with the products na pa-downward to the right. So, itong mga to ay plus, to then plus, to then plus, plus, plus. Okay, so sulat natin ngayon yung mga products. Okay, so starting with 2, okay, times 4, plus 0 times negative 1. Actually, kahit nga hindi mo na yun isulat kung 0 naman na siya, no? And then, plus negative 2 times negative 4 plus negative 2 times negative 3 plus 3 times 4. Okay? Yan yung mga product na plus. Okay, para naman dun sa product na minus. Okay, dito ko na lang ituloy sa baba. So, yung mga product na pa-minus is yung mga pa-upward to the right. So, ito, minus yan, minus, 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 minus. Okay, so starting with 4 times 0, kahit nga hindi mo na yun isama, again, naka-factor out yung minus sign natin, ha? So, plus ito, yung mga kasunod. So, plus 4 times negative 2, okay, plus negative 1 times negative 2, plus negative 4 times positive 3 plus negative 3 times positive 2. Okay? Sige. So, we are going to simplify this. So, absolute value of 1/2. Okay. So, kunin natin yung mga products. Okay. So, ito ngayon ay 2 times 4. So, that will be 8. And then 0. Ituloy-tuloy ko na, ha. And then negative 2 times negative 4, that is positive 8. And then negative 2 times negative 3, that is positive 6. And then 3 times 4, that is 12. So, plus 12. Okay, minus. Ito naman yung mga minus. So, 4 times 0, 4. 0 rather. 4 times negative 2, and then negative 8. And then negative 1 times negative 2, positive 2. Negative 4 times positive 3, that is negative 12. Negative 3 times 2, that is negative 6. Okay, so simplifying this further. Okay, so this will be 8 plus 0, 8 plus 8, 16, plus 6, 22, plus 12, 34. Tama, no? 34. Okay, minus. So this is 0 minus 8 plus 2, negative 6 minus 12, negative 18 minus 6, negative 18 minus 6, negative 24.
So this is negative 24. Okay, so simplifying this further, so this is 1/2 of 34. So this is negative times negative, so this will be positive 24. Okay, so simplifying this further, so 34 plus 24, that is 58. Okay, so what is 1/2 of 58? So 58 over 2 is actually 29. Tama ba yun? 58 divide 2, yan ay 29. Okay, so writing our final answer, so our area is actually equal to absolute value of 29, so that is just 29 square units. So this is already the answer for this problem. So again, try mo ito na iba yung pattern. No, ang ginawa natin ay A, C, E, B, D. So yan ay pa-counterclockwise. So pwede mo siya i-try ng pa-clockwise or ibang pattern na mauuna yung iba pa na letter, no? Okay? Sige. So you have to practice solving this, ha. Mukha lang tong madali kapag ikaw lang yung nakikinig. Pero kapag ikaw na yung gagawa, baka hindi mo na alam kung paano yung gagawin. So you have to practice this, ha. All right. So that ends our discussion for this lesson. I hope that you learn, and please consider subscribing to this channel, and paki-like din, no, and i-share mo tong video, and also paki-follow din ako sa Facebook ko at TikTok account. Thank you. God bless you.